Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa pangalawang Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 13. Ito po ang sinasabi, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Ang banal na Espiritu ang naglilinis sa atin. Inihiwalay tayo ng banal na Espiritu sa mga karumihang dala ng ating mga kasalanan. Nilinis niya tayo upang maging banal sa paningin ng Diyos. Kaya naman, sa oras na tayo ay magkasala at humingi ng kapatawaran, makakaasa tayong maisasaayos ng Espiritu ang ating relasyon sa Diyos. Ano ang benepisyong ibinibigay na malaman mong ang banal na Espiritu ay tatak na nagpapatunay na tayo ay pagmamay-ari ng Diyos? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghanap buhay sa lansangan, na sila iyong ingatan sa mga masasama. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, na sila ay makasumpong ng trabaho. Tulungan niyo po kami na sila ay makahanap ng trabaho, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang banal na Espiritu ang siyang palatatandaan na tayo ay pag-aari ng Diyos. Tingnan natin sa Roma 8, talatang 9, tapos talon tayo sa 16. Ito ang sinada, sabi, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman. Hindi na tayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nanatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyan. Ang Espiritu ang nagpatutuo, kasama ng ating Espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. Sa Galatia 4:6, at sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Aba, Ama. Ano pat hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay takapagmana ka na sa pamagitan ng Diyos. Na malinaw yan, mga kapatid, mga kaibigan. Mga anak tayo ng Diyos. No?
Ngayon, kapag mga anak, ano po ang mga benepisyo o ano ang mga pribilehiyo bilang isang anak? Tayo ay tagapagmana. Tagapagmana sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kayo man ay naging bayan ng Diyos. Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumasampalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Pinatunayan ng Diyos sa atin na tayo ay Kanyang anak nang ibinagay niya ang banal na Espiritu sa atin. Ano ang katibayan? Ang katibayan na tayo ay mayroon ng ugnayan sa Diyos at siya rin nating kasiguraduhan na tayo ay mga anak niya. Ang banal na Espiritu ang gumagabay sa atin, mga kaibigan. Tulad ng isang tapat na kaibigan, tapat na kaibigan. Matiyagang ginagabayan tayo ng banal na Espiritu upang matuklasan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ipinapaalaala ng kanyang salita at binibigyan tayo ng karunungan upang maintindihan ito. Hinuhubog ng banal na Espiritu ang katangian ni Kristo sa atin. Ayon sa Galatia 5:22-23, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Tunay na ikaw ay may buhay mula sa Espiritu Santo, kaya ikaw ay nakitaan ng bunga. Kung ang banal na Espiritu ay sumasa iyo, magiging malinis at dalisay din ang iyong isip, salita at gawa. Ang bagay na ito ay ang siyang katangian ni Kristo na buong tiyagang hinahayag sa ating buhay ng banal na Espiritu. Ang buhay mula sa Espiritu Santo na nasa iyo, kaibigan, ay napatunayan sa pamagitan ng bunga. Kung ang banal na Espiritu ay tunay na sumasa iyo, magiging malinis at dalisay din ang iyong isip, salita at gawa. So ang bungang ito ay siya ring katangian ni Kristo na buong tiyagang hinuhubog sa ating buhay ng banal na Espiritu. Ngayon, kaibigan, ano ang bunga ng Espiritu ng mas nakikita sa ating buhay? Ano ang kahulugan sa atin ng pangakong walang batas laban sa bunga ng Espiritu? Ang banal na Espiritu ay nagbibigay kalayaan sa atin, kaibigan. O tingnan natin sa 2 Korinto 3:17. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa atin mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan ni Kristo. Pinalaya ka na ng banal na Espiritu, kaibigan, mula sa mga kasalanan mo sa iyong nakaraan, maging ito man ay emosyonal o espiritual na problema. Kung siya ay nananahan sa atin, wala ng kapangyarihan pa ang kasalanan upang pagharian ka, tayo. Dahil dito malaya na tayong ialay ang ating buhay, ang ating sarili sa Diyos. O ngayon, mayroon pa bang bahagi sa iyong buhay na sa pakiramdam mo ay nanatiling nakagapos
o nakatali sa kasalanan. Anong katiyakan ang ibinigay ng banal na Espiritu laban sa iyong mga kahinaan? Pinalakas ka, kaibigan. Pinalakas ka ng banal na Espiritu upang mamuhay ng matagumpay. Ngunit hindi kayo namumuhay ayon sa laman, ayon sa Roma, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan na natili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Bagamat napatawad na tayo sa ating mga kasalanan, hindi nangangahulugang tayo ay hindi na magkasala muli. Ang totoo, kaibigan, ang totoo, lalong lumalakas ang tukso matapos nating hangaring mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit, pinahintulutan natin ang banal na Espiritu na pangunahan ang ating buong pagkatao. Palakasin niya tayo upang maranasan nating makapamuhay ng matagumpay. Ngayon, ano naman ang susi upang maiwasan nating mamuhay sa kasalanan? Paano natin maipapakita na tayo pinangungunahan ng banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu ay nagpapaalab ng ating pagmimisyon at paglilingkod. Siya ang nagbibigay na apoy o kapangyarihan upang ipahayag ang ginawa sa atin ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan rin ay nagbibigay alab sa ating mga puso upang mahalin at paglingkuran ang Diyos. Ang banal na Espiritu ang nagpapalakas sa atin upang maging patotoo. Ang ibig sabihin nito ay pagiging martir para kay Jesus. Ito ba ay natotoo rin sa iyong buhay, kaibigan? Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay na iyong binigay sa amin. Maraming salamat sa banal na Espiritu na nasa aming puso upang kami gabayan sa araw-araw ng aming mga buhay. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming pagpasok, sa aming mga trabaho, sa aming opisina. Ikaw, Diyos, ang siyang manguna sa amin upang kami ay ligtas at hindi kami magkasala. Ikaw, Diyos, ang banal mong Espiritu ang siyang gumagabay sa aming mga buhay upang kami, O Diyos, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.